Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Percy Lapid bumabanat. Rapid Fire! Kanina nga sinasabi natin to dapat malaman ng publiko talaga ito. Simple lang ang mga paliwanag natin, hindi ho tayo nangangailangan ng malalimang, kasi pag nilaliman natin, mas lalong di tayo maiintindihan. Ang gusto natin, tayo'y maintindihan, hindi ho ba mga kaibigan? So, bakit ho gusto ng mga kandidato, nakita na nila na-discover nila na itong maging minority president, napakadaling maging presidente. Kasi mahirap maging presidente, hindi ho ba, mga kaibigan? Lalo na kung ang pagiging presidente mo, kamukha ni Pinoy, ang laki ng boto di ba? Nagsama-sama lahat mga bata ni Gloria lahat, kumandidato. Pero talo sila, di ba, kay Pinoy. Ganon din nung panahon na kumandidato si EPJ, di ba? Mga kaibigan, ang laki rin ng nakuhang boto ni EPJ. So pagka nanalo ka ng ayaw nila yun, alam nyo kung bakit. Una, pagka ang malaki nakuhang boto, yung konti ang pagitan, diferensya. Panahon ng snap election, konti lang ang nilamang ni Marcos, di ba? Kay Mrs. Aquino. Pero ano nangyari? Pagkatapos, lumabas ang tao. Nung nakialamang tadhana, mga kaibigan, ginamit na instrumento itong mabuko yung kudeta nila Enrile, yung tangka nilang pagpapabagsak, yung personal nilang interes yun, personal nila yun. Wala sa plano nila, wala sa hinagap nila na pagkatapos nun ay ang tao biglang maglalabasan. Ang kinainrili nun mang-agaw ng kapangyarihan di ba? Agawin ng kapangyarihan Alin, kung hindi nagkaroon ng people power sa panahon ni ERAP, baka si Ping Lacson na nakaagaw ng gobyerno. Mga kaibigan, yun ngayon, bakit gusto nila minority? Kasi nga, napag-aralan na nila yan Una, konti lang ang botong kailangan mo. At kung mandadaya ka dahil matatalo ka, hindi gaanong marami ang kakailanganin mong pandaraya para tapalan mo yung boto ng kalaban, di ba? May nagtanong sa akin nun nung kumakandidato si Pinoy. Tumatawag sila nun sa programa ko mga nakikinig. Bandang uli, nakilala ko pa nga yun matanda na, retired employee ng Department of Justice. May punto pa yung salita nun puntong Bulacan Ang sabi niya, ang tanong niya sa atin, paano ho ang gagawin natin? Ito nung eleksyon nung kay Pinoy. Lahat ng kandidato alam naman natin kay Gloria lahat yan. Kung sino manalo dyan, sila pa rin. At dadayain sigurado si Pinoy. Dinaya nga nila si EPJ di ba? Yun ang sabi nung matanda. Ang sabi ko, anong solusyon dyan? Tinatanong niya, ano ang dapat gawin ng mamamayan? Kung sa eleksyon ang dapat gawin ng mamamayan, tambakan ng boto si Pinoy. Ganon din ngayon. Yun ang pwedeng magawa nating mga mamamayan at mga botante. Tambakan natin ang boto.
si Vice President Robredo. Para walang magawa yung pandaraya sa eleksyon, mga kaibigan. Kasi pag dinaya nila yan at malaki ang nakuhang boto ni Vice President Leni Robredo, posibilidad, hindi rin sila makaupo pag hindi pumayag ang taong bayan. Tandaan ninyo, nasasaad sa saligang batas. All authority emanates from the people. All authorities emanate from the people. Mga kaibigan, ibig sabihin, sa taong bayan, nagmumula ang kanilang kapangyarihan. Kaya, katulad nung EDSA, di ba? Wala naman sa plano nila yung reeling lumabas ang tao. Katunayan nagkulong si Enrilit na nawagan sa publiko. Di ba? Nung magkulong sa Aguinaldo. Lumabas ba tao? Hindi lumabas. Kailan nagsimulang lumabas ang tao? Nung nanawagan na si Cardinal Sin. Tsaka lamang lumabas ang tao. Ang hangad nila noon, maagawang kapangyarihan kay Marcos at sila mapwesto. Kaya nga nung panahon ni Mrs. Aquino, panay ang kudeta, bakit? Gusto nilang bawiin Gusto nila mabawi kay Mrs. Aquino yung poder ng kapangyarihan. Dahil yun naman talaga ang kanilang plano sa simula't simula. Pansarili lang nila Hindi naman kasali si Mrs. Aquino sa kanilang tangkang kudeta noong kay Marcos Doon lang nagsimula. Tingnan ninyo kung di marunong ang tadhana. Marunong ikaw. Nang aagaw, gusto mong pinagpaplanuhan ninyong agawin ng kapangyarihan kay Marcos? Agawin ninyo. Ano ginawa ng tadhana? Ibinuko sila. May nahuli siya, natauhan nila sa Malacanang. Pagkatapos, nabalita nung ito'y imbestigahan, kumanta ng kumanta kung sino mga kasali nasa likod nila. Ano ginawa? Ipapaaresto lahat. Nabalitaan, kasi nga marami silang tauhan, yung Reform the Armed Forces Movement, nag-report kay Enrile, pakuya-kuya-kuy pa si Enrile, kakapiro sa sa atrium, yun sa Makati, yung building ni dating mayor ni Mesio Yabut, dyan sa tabi ng Manila Peninsula, mga kaibigan. Yung kapihan ni Mayor Yabut, building din ni Yabut yun Doon nila balak ilipat sana yung yung 365 Ngayon, sa madalit sabi, binulong kay Enrile, naku, dadamputin ho kayo. Takbo si Enrile, umuwi, nagbihis. Dumiretso na sa Campaginaldo, nagkulong na ron. Tinawagan na lahat yung mga media. Tawagan nyo na lahat ng foreign press. Kasi during that time, nandito pa ang foreign press sa Pilipinas. Pagkatapos ng snap election, hindi pa umaalis. Nagpuntahan na ngayon lahat doon. Umiiyak si Enrile ron Huwag nyo kaming iiwan. Umiiyak nakikiusap sa mga media. Papatayin na kami dito. Mamamatay na kami. Sipin mo yun, di pa nag-uumpisa laban, patay na sinasabi ni Enrile. Gagamitin lahat Pagka mamamatay sila, gagamitin yung media o kaya yung publiko. Parang ngayon din. Di ba? Umiiyak, dumadaing ang maraming inapi. Ang mga nilabag ang karapatang pantao, dumadaing. Ano ginawa nito sina Lacson, mga sina Soto, yung mga nakapwesto? Di ba sinuportahan pa si Digong nyo sa kanilang madugong pagpatay sa mga walang kalaban-laban na tao. Pero mga drug lord, hindi.
mga kaibigan. O saan ngayon sila pinananagot? Ayaw naman nilang panagutan. Idadamay pa yung iba eh. Dito nga lumalabas nakinabang daw tayo dun sa drug war. Ano ba? Ibig mo sabihin pati kami imbestigahan ng pati publiko imbestigahan ng ICC dahil nakinabang. Ano yun? Ano pinakinabang namin dun? Awa nga nangyari sa amin Dahil nung una naniniwala kami, mayroong due process, di ba? Hindi na umiral yun Di ba? Sinira yung batas Patayin. Patay lahat, mga kaibigan. Yan po. Bakit gusto nila maging minority president? Alam nyo na mangyayari. Yung formula ni Lacson na kung sino ang mataas sa survey, withdraw kayong mahina para suportahan yung mataas sa survey. Di magbabayad na lang ako ng survey. Popularity contest pala yan. Kaya sabi nung Carlos, yung babaeng professor ba yun? Na political analyst. Ngayon lang ako bumilib dun Nung sinabi niya na, ano ba yan? Survey na lang ba pinagbabatayan natin sa eleksyon? Diba? Ibig sabihin nun, ba't pa tayo nag-i-eleksyon? Ba't pa tayo boboto? Gago pala tayo. Survey pala yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Nasimulat sa pool. Diba? Sino unang nakabisto dyan sa, sa Okta? Diba tayo rin? Mga kaibigan, ngayon nakikita ninyo, nagiging controversy yung Okta research na yan, tsaka yung mga survey. Pare-pareho naman yan Kumikita pala tumanggap pala sila ng pera sa gobyerno ni Digong nyo. Mga kaibigan, sa administrasyon ni Digong nyo. Paano kayo magiging patas? Di nangangahulugan yung survey nyo pati sa COVID-19 hindi rin totoo. Kung ano yung ididikta ng administrasyon, kailangan nating mag-lockdown para mukhang humihina, nabubuko si Sara Yung aeroplano ginagamit bukas natin i-play yun. Yung aeroplano. Nagsasakay ng mga campaign paraphernalia. Diba? Marami na. Meron sa EDSA. Sabi nga ni Vice President Robredo, magpakabit naman kayo ng karatula kung paano ang gagawin ng tao para makapag-ingat sa COVID. Tama naman yun. Ba't yung mukha nyo nakabalandra dyan? Nag-unite daw Unites all. Sara unites all. All plunderer. Yan, mga kaibigan. Mga mandurugas, mga makakapalang muka, yun ang na-unite nyo. Di ba? Mga buhaya yan Katakataka pa ba yun? Kaya nila gusto yan. Halimbawa, kasi kung dalawa lang maglalaban dyan, tatambakan natin ang boto si Vice President Robredo. Itambak nyo yung boto nyo ron. Huwag yung bigyan ng pagkakataon. Yung iba, hahati lang para mabawasan ng boto si Vice President Robredo. Isipin mo, pumunta ka ron tapos kung ano sinasabi mo. Unification na sure daw. Unification formula. Unification formula yung para sa interest mo Siyempre, pag nag-withdraw sila in favor doon sa mananalo, makikinabang sila ulit doon sa mananalo. Uutang na loob sa kanila yun. Magkakautang na loob sa kanila yun. Di ba, mga kaibigan? Katulad din ng pagtakbo nila. Magkakaroon ng utang na loob sa kanila si Sara at saka si Digong nyo. Di ba? Kaya, pag nanalo yan, sila na naman doon. Tapos, baka sakaling di sila pala rin, at hindi nila masabi kung sino ang tahimik ang tao Sabi ko nga sa inyo yung survey na yan, huwag niyong paniwalaan. Bakit? Kapag ang survey, lalo-lalo na, hindi na tumutugma sa reality. Halimbawa, ang lakas niya ni Digong nyo, sabi ng Okta Research, Digong nyo tsaka si Sara. Sipin mo mag-ama. Katatapos lang ng senatorial election, dalawa nga magkapatid, talo Sa kaswapangan
Parehong tumakbo, parehong talo eh. Sino? Si JB tsaka si Kasoy. Sino yun? Wala na, hindi nakilala ngayon yan eh. Si Junggoy, mga kaibigan. Ano nangyari? Talo, tapos sasabihin nyo, panalo. Wag na yun eh. Ito na lang. Anong sektor sa lipunan natin ang sa palagay ninyo, iboboto pa sila? Ha? Sabihin nyo lang sa akin. OFW, senior citizen. Ano ba nagawa nila? Di ba? Pati senior citizen, pinapagod ninyo eh. Niloloko ninyo, pati dyan sa ayudang kukunti na yan eh. Yung ayudang barya na ibibigay ninyo, ninanakaw pa eh. Oh, sino natutuwa sa inyo? Yung mga nawala ng hanap buhay, boboto sa inyo. Yan ang realidad eh, di ba? Na sinasabi natin eh. Common sense yan kasi nagkaroon ng pandemya, di ba? Eh wala kayong tinulungan. Pinakulong mo yung mga driver, minura mo pa nga kayo mga po. Wala akong pakialam kung magutom kayo. Mamatay kayo sa gutom. Di ba? Minura. Oh, mga kaibigan. Yan boboto sa iyo yan. Ano palagay mo ron sa mga kapwa driver niya? Walang kaluluwa. Ha? Hindi nila alam na sila yung pinagsasabihan mo. Ha? Matatanda senior citizen, pinakulong nyo. Ano pa? Sige nga, sa lipunan natin. Ang pwede ninyo sabihin, pwede silang iboto uli. Kayo-kayo lang yon. Ang pinaplano nila ngayon, yung isang malaking sabwatan. Mga kaibigan. Pero baliwala lahat yan. Kapag ang tao, sinasabi nga natin, hindi papayag. Oh. Ultimong Armed Forces of the Philippines ng China, hindi pa, walang magagawa yan. Ha? Wala nagawa yan eh. Nung panahon ni Marcos, wala. Lahat wala. Supreme Court, wala lahat yan. Lahat ng pwedeng kasabwatin nila. Ano nagawa niya? Comelec, may nagawa ba? Wala. Bakit? Nagpasya tao eh. Dinaya ninyo ang boto, hindi kami papayag. Di ba? Oh, si Enrile pa nga umamin eh. Dinaya ko niya eh, sa Cagayan eh. Inutusan ako eh, 1 million ang dinaya akong boto ron eh. Ayan na po, mga kaibigan. Eh bueno, yan na lang. Siyempre, pag nanalo yung minority president na gusto nila mangyari, nanalo yon, makakasali sila ron. Kakailanganin nyo ng pamparami, di ba? Tandaan ninyo, ang pinagbabasihan nila nitong unification nila is quantity, hindi quality. Oh, yung mga leader na nakipag lips to lips sa inyo, puro wala namang silbi na yan eh. Wala nang halaga sa mamamayan niyang mga taong yan eh. Di ba? Kasi puro ang tatagal na sa gobyerno niyan hanggang ngayon, ayaw nila. Hanap buhay nila yan, negosyo nila. Kailangan sila na lang habang buhay. Lalo na si Vice President Leni Robredo, walang ganong background sa politika yan eh. Kaya ang kanyang kalooban is sincere. Pwede mo pang pagkatiwalaan. Pwede mong pwede mong ipangutang. Di ba? Kasi wala siyang background sa politika maliban sa asawa niya yung asawa niya ang ganda pa ng record. Talagang parang si Mujica. Lalo niyo yung si Mujica, yung Nicaragua yata yung presidente ro. Madalas kong sabihin noon niya, kala ko ganyan ang gagawin ni Digong niyo. Labas niyo na lang yung salin niyo kaya, Senator Lacson. Di ba? Kasi walang senador O ikaw, Tito Soto, labas mo yung salin mo. Di ba? Ba't ayaw niyong ilabas? Hinihingi ng PCIJ, sumulat na. Pero hindi niyo pa rin nilalabas. Di ba? Bueno, bago tayo kapusin ng oras, babati muna tayo sa mga sumusubaybay po sa ating palatuntunan,
Binabati natin itong ang pangalan si Ella Cabasal na laging nakikinig sa atin at nanonood sa Minnesota. Si Julie Moore mula po sa Brisbane, Australia ay nakikinig at nanonood. Si William A. Orleans ng Las Piñas. Nabati rin po natin sina June De Luna, Bobby De Luna, Elgar Jose Abadilla at Reynaldo Averia na nakikinig daw po sa atin. Susana De Los Santos, nakatropa natin. Ka Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, Yula Sotelo, Ella Samson Albiar, Eric Partosa ng Reno, Nevada, si Jorge Beichong sa Tokyo, Japan, June Gases, bokalista po ng Abracadabra, nasa Guam ho yan, Walden Kihan Berry, ang kanyang pamilya na pawang musician, si Bioli, binabati natin, Lapus, Bioli Lapus Berry. Ano yan pamangkin ni Catino Lapus yan si Ray Cada. Si Catino Lapus, inabot ko pa yan nung ako'y bagito sa radyo nakasama pa ako sa mga lakaran kay Catino Lapus. Commentator sa radyo, tsaka yun yung eskwelahang munti nung araw sa TV, di ba? Bata ako, nanonood ako nung programa niya, maliit pa ako, musmus pa ako Akalain ninyo, inabot ko nung ako'y mapabilang na sa radyo, nakasama rin natin. Mabait yun Tsaka yun, makata yun, si Catino. Si Ray Cada ng Maykawayan City, Bulacan. Ricky Valero ng Bulacan din po, sa Pulilan, basketball player po yan. Hermogenes Condat, Simplicio Mendoza, Edwin Pasana, Terence Branzuela, si Ernest Wu, Ricky Alfonso, Edwin Javier. Binabati ko rin si Boji at Weni Hoya ng California. Si Buenos Dias Joel Diaz ng Italy. Katropa natin yan. Si Edwin Javier, Susan Magdaleno Flores, Ireneo Oclarit Madera Jr., si Ricky Mel, Lloyd Daza ng Hong Kong, Vicky Enopia Madlang Sakay ng Cavite, si Carmela Torres Balcos, mga katropa natin, si Carol Torres Brihiño, si Berto Laveja ng Edmonton, Alberta, Canada, si Laini May Abrenica, Vincent Francisco, Edwin Resplandor, Sally Pascual Roño ng Montreal, Canada, Juanito Rivera, Jose Diaz, si Joel, ang pangalan nito, Joel Cruz, tsaka may bahay na si Lourdes Baltasar Cruz, San Diego, California, si pangalan, nakalimutan ko tuloy, si Potenciano apelyido. Si Marie Orsa ng Quezon City, si Genesis Renante ng Israel, Shalom, Alvarez Irma Alvarez. Sino kaya to? Alam ba ninyong may kilala akong dati, Irma Alvarez ang pangalan, singer. Naging naging jowa ni Kabayan doon sa opisina ng airpat ko nung araw pumupunta-punta ro si Kabayan,
Hindi pa siya kilala. Nagbabasa pa lang siya ng sulat doon kay Tita Del, ha? Kay Mrs. Rebueno, may-ari ng istasyon. Mapasyal yan doon. Emma pala yun, Emma Alvarez. Dalawa pangalan nun Presi tsaka Emma. Yan. Si Jeff Ramos, Acer Reyes, yan. Si Romeo Peralta 5, Freddy Datu, Teresita Sampaga, Luningning Mabasa Barawid, Connie Petate, Manuel Polman Punsal ng Dubai, Brian De Los Reyes, Noli Jacinto, katropa natin ito, si Noli Jacinto. Si Hector Punasiera ng New York, binabati natin. Yolanda Kabatbat Mata, nanonood sila from Toronto, kasama ang kanyang husband, si Eli Mata. Si Millanes Pasco Estrella Ed, ng Malolos, Bulacan. Batiin natin bukas ito, si Mr. Millanes, birthday, 61st birthday, bukas pa naman August 10. Ka-birthday nyo yung panganay ko. At ka-birthday nyo si Bulaklak Atienza. August 10 din yung damuhong yun Sandy Javier ng Las Vegas, Lynn Malado Lunas Opids, Lani Gigi Gonzales Veloso, Don Pilimon Endiape, Joey Regalado ng Los Angeles, California, Domingo Legario ng Riyadh, Alberto Puno, Clodoaldo Fernandez ng Balanga City, Bataan, Neil Edward Drinks Villegas, Maria Ninalga, Celso Paglingayen Aguilar, Bok Balagtas, Jesus Antonio Castro, Junjumina Caballo, Kati Concha Fimes, nawala. Elizabeth Cailon, taga Tui, Batangas. Si Judy Cabidog, Romeo Gonzales, Isabelita San Jose Aquino ng Los Angeles, Reynaldo Isaga, Lilia San Juan ng Taguig City. Papaloko pa ba kayo kay Caldero? Ayan, Carmela Tanyida ng Japan, Norma Lasam, Ricardo Vidalio, Rolando Brizo, Jesus Cuwa, Herminio Perete ng Orange County, California, Ponzing Galapores, Wilfredo Quijano, Lourdes de Vera, Nelly Serran Fami, Dionisio Porras, Claudio Buenaflor, Kitch de la Roma, Emilito Policarpio ng New Jersey, Roselito Castillo, Buboy Ledama, Ferdinand Ducusin ng Riyadh, Saudi Arabia, Samuel Gerard Chaneco Manugid, si Serbano Nena ng Hong Kong, Berto Laveja, Sky High, Tonet Fabie, ito? Veteran musician. Si Maria Luisa Zaragoza Kamurungan, Joel Pelisilda, si Edgar Jose Abadilla Lorca, Joey Borromeo, Dionisio Porras, Estelita Subion, Luis Pascual, Senyor Loloboy, Labilin Smith, George Delgado, si Ito Esquillo, Elgar Jose Abadilla Lorca, si Anita Hapon, Luis Kevin Kaintik Sebastian, si Leonida Tolentino, si Junior Dalbana, bati na natin. Si Maria Cruz, at marami pang iba, pasensya na po sa mga hindi natin nabanggit.
ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. punangan pang iwanan. Babalik po tayo bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Mangyaong At sa ating pong FB Live, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. ay walang nang Ito po, si Percy Lapid. ibig ay tunay. Maraming salamat at magandang gabi! Hari Rockaway! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo?